100 sabongero nawawala. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw. Pero sa bawat pag-ungkat ng katotohanan, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Hindi pulis, hindi opisyal. Isa siyang socialite, artista at kinikilalang alpha female, Gretchen Barreto. Sa pagitan ng 2021 hanggang 2022, sunod-sunod ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Lalaki, may pamilya, may kabuhayan, iba't ibang parte ng bansa, ngunit iisang pattern. May kinalaman lahat sa sabong. 100 mahigit na katao, lahat sila naglaho. Walang bangkay, walang leads, walang hustisya. At ngayon muling binubuksan ang kaso sa Senado. May bagong pumutok, isang misteryosang babae. Alpa raw ang kasangkot. Totoo ba na si Gretchen Barreto ito? Ayon kay Totoy, isang whistleblower na may kinalaman umano sa operasyon, ang babaeng malapit sa mga politiko at may kakayahan manuhol. Ang clue, alpha female, kilala sa lipunan, untouchable. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya pag nag-meeting. Nagulantang ang lahat ng publiko. Isa lang daw ang pumapasok sa isip ng mga insider. Ito ay ang pangalan ni Gretchen Barreto. Bakit siya nadawit? Malapit siya sa mga high-ranking official. Kilala si Gretchen na may koneksyon sa ilan mga retiradong general, business tycoon at mga personalidad sa gobyerno. Matagal na siyang bahagi ng high society pero hindi rin siya ligtas sa mga kontrobersya. Ikalawa, isa siya sa mga unang nadawit sa Intel operation. Sa isang leaked document na hindi pa opisyal na kinukumpirma, may pangalan umanong G. Barreto na konektado raw sa isang financier ng sabong. Ikatlo, pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Sa hearing, binabanggit niya na may untouchable na female figure na pinoprotektahan ang mga opisyal ng PCSO at ilang ahensya ng pulisya. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan. Pero sa likod ng kamera, si Gretchen ang madalas inuugnay ng ilan mga insider. Ikaapat, tahimik si Gretchen. Sa kabila ng lahat ng ingay, tahimik sila Greta. Walang denial, walang press release. Tahimik na para lang kumpiyansa siyang hindi siya gagalawin. Sino pa ang mga posibleng kasangkot? Mga pulis na nawala sa serbisyo matapos masangkot sa mga surveillance sa sabungan. Ilang opisyal ng PCSO na lumalabag sa standard rules ng isabong permit. Local official na piniling tumahimik kapalit ng milyon-milyon halaga. Ano ang motibo? Siyempre, pera. Ang sabong or online sabong ay 1 bilyong piso kada buwan na negosyo. Kapag natatalo ang manlalaro, ubos. Kapag nananalo, may posibilidad na mawala. Ibig sabihin, hindi lang ito gambling. Ito ay isang operasyon na may clean-up squad. Kapag may malaking perang kailangan itago. Ang tanong, kung hindi si Gretchen, sino? Hindi ito blind item. Kung gusto ng gobyerno ng katotohanan, bakit hindi maimbestigahan si Gretchen kung wala siyang itinatago? Kung inosente siya, mas mainam siya na mismo ang magsalita. Pero sa bawat araw na lumilipas, habang patuloy siyang nananahimik, lalo lang tumitibay ang hinala. Hindi kami humuhusga, pero sa gitna ng 100 buhay na naglaho, ang katahimikan ay hindi neutral. Ito ay posisyon. Kaya sa mga nagtatago sa likod ng kapangyarihan, ang tanong namin, hanggang kailan kaya kayo makakalusot?